Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, again, sabi nga ni Coach Maribel, I'm Roan Capistrano, no? I have a YouTube channel. Actually, by profession, I'm a CPA. 2012 ko nalaman yung IMG sa may bayad na financial coaching. And kasama ko na rin ngayon, no, yung husband ko, more than 4 years na rin siyang full-time. Ako naman, since 2016 pa, no. So, ano ba matututunan natin? Yung tinatawag na plant, no? Paano ba mag-plant ng money tree? Yan. So, ito yung lagi nating tinuturo, no, yung the secret to saving and building your future. Kasi we have to take control of our money. Dapat hindi tayo yung kinokontrol ng pera. No? Dapat tayo yung may control sa pera natin. And as of yesterday, no, ngayong October, almost 10 million na yung na-educate natin, no? Kasi meron tayong campaign sa IMG na 30 million, no? Ang ma-educate natin by the year 2030. So congratulations po kasi naging part na po kayo ng IMG and of course, start pa lang, no, kung na-educate tayo. Marami pa tayong tuturuan. Kaya importante ma-share natin to sa families natin, sa friends natin. Maganda yung mission ng company, no? To create wealth for families, no? Tinutulungan tayo dito kung paano ba mag-manage ng ating personal finance and kung kulang yung iyong naiipon or may utang ka, meron ding career na pwedeng gawin. So, to make a difference for families so there will be no family left behind. So, make sure na pagka natuto tayo sa IMG na financial literacy, i-share agad natin sa family natin, sa mga kakilala natin kasi mahirap na tayo lang yung nag-iipon sa pamilya. So, importante maturuan natin. Simpleng emergency fund, malaking bagay yan sa bawat pamilya. So, vision to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. So, mamaya makikita nyo, marami tayong mga workshops na pwedeng ma-access pag IMG member ka na. So, kasi dito, hindi lang talaga puro product, no? Kailangan naintindihan mo yung product na kinuha mo. Kasi ako, yung unang insurance na nakuha ko, mahal pala. Tapos maliit lang yung coverage kasi hindi ko naintindihan yung kinuha kong product. So, kulang ako sa financial education. And ang ganda, no? May libro tayo. Kaya nga, hindi lang sa Pilipinas ang na-educate natin, no? Global. Basta may Pinoy, kailangan ma-educate natin para wala nang malalayo sa pamilya, no? May mga OFW na tayo na natuto, ginawa rin yung career sa IMG, so nag-for good na rin sila sa Pilipinas. So, i-goal natin yan kung meron tayong kakilalang OFW or tayo mismo OFW. I-goal natin na makapag-ipon at makabuild ng career. Kahit na nasa Pilipinas ka, hindi mo na kailangan lumayo, no? Para magkaroon ng income. So, ang ganda ng mission ng IMG, no? Kasi naniniwala talaga ang IMG na financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. So dito, welcome ka. Kung may utang ka, i-guide ka sa workshop 1. Meron tayong debt management. And then, kung ikaw naman spender, no? Meron tayong mga workshop para matuto ka kung paano mo talaga i-manage yung iyong pera para hindi ka mag-overspending. Or kung naghahanap ka ng career, meron din sa IMG. So, meron tayo ditong financial solution and business solution. Pakitype nga po dyan, solution. Yan. So, marami na po tayong problema sa pera. Ang kailangan lang talaga, alamin natin yung solusyon at may gawin tayo. So, agree ba kayo dito? We are to face a very challenging future, especially when it comes to our finances, 'di ba? So, ang dami nating iniisip na related sa financial. Actually, yung iba nga hindi pa nga makatulog dahil syempre iniisip mo yung utang mo or paano pag nagkaroon ng problema uli, baka mangutang ka na naman uli or paano pag OFW ka, meron ka pa bang
puwedeng gawing backup career or option para makaalis ka sa abroad, 'di ba? So based on study, 98% ng mga Pinoy ay nagre-retire ng broke, 'no. So nakikita naman natin 'yan sa parents natin, sa mga tito-tita natin, sa mga, nag-retire na 'no, na sa mga senior citizens. So only 2% of Pinoys retire comfortably. So saan natin gusto, 98 or 2? Paki-type nga 98 kung gusto natin sa broke o 2. 'Di ba, paki-type yung 2 kung gusto natin, makapag-retire naman tayo ng comfortable, 'no? So sana nga 'no, kung natutunan agad natin 'to nung first job pa lang natin, 'no? Pero again, hindi pa huli ang lahat, kahit 50 ka na puwede ka pang mag-prepare for your retirement. So 'yan 'no, 45% become dependent on their children or relatives. Alam naman natin 'yan 'no. Ako din nabilong din ako sa sa sandwich generation na tinatawag. Ito yung nagsu-support ka sa sarili mong pamilya, sa anak mo, and then at the same time kailangan mong mag-provide din or magbigay para sa pangangailangan ng parents mo, 'no. So mahirap 'yon. And, eto din 'no, 30% end up to charities. So, buti 'no kung tayo, mag-senior at meron pang mga charity welcome tayo. So, masuwerte na tayo kung ganyan. Pero siyempre ayaw naman natin na, mapunta tayo sa charity. Kasi nagpunta na rin po kami before 'no, mga 2012 'yun. Malungkot talaga sila kasi siyempre hindi nila kasama yung family nila and, talagang nandun lang sila sa loob, hindi sila nag-e-enjoy, 'di ba? Sa loob lang sila ng, ah lugar na yun kung saan sila inaalagaan. So 23% naman, I'm sure ayun yung mangyari din 'to sa inyo na you are forced to continue working, 'di ba? So ang hirap naman niyan na nagtatrabaho pa rin tayo kahit 70 na tayo, 75. So alam niyo sa Taipei nung nagpunta kami nung March, maraming nagtatrabahong matatanda na. So tinanong ko dun sa nagwo-work sa Taipei, ang sipag pala nila 'no, kahit matanda na nagwo-work pa rin. Sabi kasi hindi sila susuportahan ng mga anak pagka kahit matanda na sila. So kailangan magtrabaho talaga sila, 'no. So sabi ni Warren Buffett, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." 'Di ba? So totoo naman 'yun 'no, tanungin niyo 'yung sarili niyo ngayon pagka nawalan kayo ng trabaho, hanggang kailan makaka-survive yung family na walang pumapasok na income sa pamilya, 'no? So tinanong 'yan sa'min sa Dubai, na-recall ko na, oo nga 'no, pagka nawalan ng trabaho 'to kahit na OFW ka pa, kahit kumikita ka pa ng 100,000 kung maputol yung income mo na 100,000 a month, ano mangyayari sa pamilya mo 'no, na kakain pa rin, mag-aaral pa rin yung mga anak. So, kung magre-rent pa rin ng bahay or maghuhulog pa rin ng amortization or magbabayad pa rin ng utang. So, imagine niyo 'yun kung wala kayong income tapos tuloy-tuloy or permanente yung needs, 'no? So, importante meron talaga tayong backup career. So, meron din tayong tinatawag na 4 major challenges pagdating sa financial. Ayan, so uncertain labor market. So ito naman po 'no, dahil nga kagagaling lang namin sa Japan, talagang nakita namin dun yung mga technology nila, yung mga automation nila. So sa 7-Eleven po, 'pag nagpunta ka, first time ko yun, na isa lang yung tao nila and then ikaw na yung magbabayad ng kinuha mo mga, pagkain or item 'no. So, ikaw yung may machine na ifi-feed mo lang yung pera mo or ita-tap mo yung card mo. So, DIY na siya. So, ibig sabihin kung ngayon nakikita natin sa Pilipinas na sa 7-Eleven or sa store medyo 3 or 4 pa yung tao, puwedeng 'pag dahil sa automation mangyayari rin yun sa'tin na kahit isa na lang ang tao nag-ooperate yung, store 'no. So gano'n din sa trend, ang
Ang nawala dun mga cashier kasi kung sa 7-Eleven walang cashier, sa trend din gano'n walang cashier, wala kang makikitang pila kasi tap na lang ng card, and kung gumagamit ka ng cash, DIY may machine na, ipe-press mo lang kung saan ka pupunta, tapos babayaran mo, may cash ka do'n, nahuhulugan ng barya or bill man 'yan, tapos lalabas yung ticket mo plus yung sukli mo. Ang galing mag-compute ng machine, eh. 'Yan, so paki-type nga po automation. 'No, even the toilet, pindot-pindot ka lang, minsan nga hindi ko na pinipindot nagfa-flash na siya. So gano'n siya ka-automated, okay. So hindi na kailangan ng masyadong maraming janitor to maintain the toilet, and, marami pa pong klase ng automation, kaya kailangan, yung ginagawa natin ngayon i-check natin, 1 to 2 years puwedeng ano na 'yan, robot na gagawa. Meron ng mga tinatawag na AI, so dapat meron tayong, multiple sources of income, meron tayong backup career. Pangalawa 'yan 'no, low saving and high debt. So madalas kasi ang iniisip natin may kikitain naman ako bukas, so why save today, 'di ba? So ang nangyayari dahil wala tayong savings, 'pag nangailangan tayo, nagka-emergency sa pamilya, may nagkasakit, may naaksidente, or may kailangang ipa-repair sa bahay, nangungutang tayo kasi wala tayong extra money, 'di ba? So 'yan yung problema natin. Pangatlo, high cost of education. Kahit naman public nag-aaral yung mga anak natin, talagang magastos pa rin kasi yung mga pang-activity niya, yung mga kailangan niya supply, 'di ba, school supplies, books, 'di ba? So, pangbaon pa lang araw-araw, so mataas talaga. Eh, what more kung gusto mo pang pag-aralin sa private school, talagang mahal na yung tuition. And increasing cost of living. Ito talaga yung marami yung, umaaray 'no, kasi, ang konti na lang nung nabibili mo sa 1,000 or kahit ₱2,000 nga, eh, konti na lang nabibili mo, eh, 'no. So, wala na tayong magagawa diyan kung tumataas yung bilihin. Ang kailangan na lang talaga natin, 'wag tayong mag-overspending, and at the same time kung kulang yung kinikita natin, kailangan meron tayong other source of income. Paki-type nga po diyan income, kasi kung ifo-focus mo lang lahat ng gastos mo, wala ka ng magagawa diyan, nandiyan na 'yan, eh, 'di ba? Eh, siyempre ire-reward mo rin yung sarili mo dahil gusto mo rin kumain sa restaurant or mag-travel. So, ang gagawin mo, ifo-focus mo yung income. Kasi 'pag income yung pinalaki mo, kaya mong bilhin kung ano man yung gusto mong i-reward sa sarili mo or pangangailangan ng pamilya. So, we should control our own future kasi it's not in the hands of others. So, tandaan natin, wala yan sa employer mo, 'wag mong iasa sa boss mo 'no, 'wag mong iasa yan sa government, i-handle mo yung own economy mo, 'di ba? So, 'wag mo i-blame sa iba. So, sabi dito, there is a saying, "Plant what you want to harvest." So, nasa libro po natin 'yan. If you want to harvest mangoes, plant mango trees. If you want to harvest tomatoes, plant tomatoes. However, if you want to harvest money, then learn to plant money. So, tama naman po, no? Kahit na 10% pa yung kinita ng pera natin, halimbawa yung kaibigan mo, naku, 10% kinita ng pera ko, eh kung ikaw, wala ka naman nilagay sa investment, di mo mararamdaman yun, eh, no? So, importante meron tayong tinatanim. So, 'pag nagtanim ka ng 1,000, after 20 years, 1,000,000 'yan, kung nagtatanim ka ng 1,000 per month. Ngayon, mas mataas yung itatanim mo, like 3,000 per month, magiging 3,000,000 'yan after 20 years, 'di ba? So, mas malaki yung tinanim, mas malaki yung aanihin, 'di ba? So, paki-type nga po harvest, 'di ba? So, masarap talagang mag-harvest 'pag alam mong may inipon ka or may ininvest ka, 'no? So, gano'n din po sa utang. 'Pag ang tinanim mo utang, nagko-compound din 'yan, may interest, so lalo ka namomroblema dahil nababaon ka sa utang. So, tanungin mo lang sarili mo, anong gusto mo nagko-compound, savings, investment, or utang? Okay? So, marami pa po kayong matututunan kasi meron tayo niyan sa libro.